Guys, merong isang motor dito sa garahe na halos ilang taon nang nakatambak at nakatingga. Actually, college bike to. At simula nun, hindi na natin siya nagamit. Laging nahagip ng camera to, pero this time, susubukan natin siyang ayusin at gamitin para sa ride na to. Eto siya, ang Kawasaki Rouser 135LS. Halos 14 years old na tong motor na to, pero ang linis pa rin, di ba? Hindi nagagamit eh. Parang medyo makunot na yung preno eh. Pinalitan ko yung caliper nung... Ewan ko anong taon niya. Pero na-under pa to eh. I mean, pwede pa start. Odo ng motor, ito pa lang, 7,400. Guys, legit to ah. Ganun siya kadalang gamitin. For ilang taon? 14 years. One click start? One click pa rin. Oh my gosh. Yung timpla ng AF mixture niya. Bago pa lang eh, bagong andar. Mukhang okay naman. Okay naman yung kabit. Wala namang kabahid ng kahit ano. Wala bang tagas? Wala naman. Bahid lang ng kalumaan at alikabok. Yun lang ang nakikita ko. Ito medyo makunat pero okay naman. Magdadasal na po kami, nandito pa lang kami sa Dasmariñas. Pero yung gulong mo, kapal pa no? Tagal na yan. Ito pa yun. Michelin pala yun eh. Ito pa yung kasagsagan na bago pa yung Michelin Pilot Street eh. Nakatambak mo ito, i-change na natin to. Then yung mga minor, yan, mga brakes natin, ilaw, nakita ko naman okay naman siya. Meron lang parang, siguro ito sa dust lang to, na-knock yung din. Hindi ko alam kung nagas or what eh. Ito pa yung motor na unang clutch na ginamit mo. Anong taon yun? Way back ano yun? 2013, mga ganun siguro. Something gano'n nakatagal. Grabe, no? Tapos, ito pa yung unang... Actually, hindi. Pangatlong diskrasyo ko ata sa motor. Marka pa siya dito. Saka gusto ko to. Very ano. 2013. Carb mo nag-overflow. Ayun o. Tingin ko nag-stock up yung floater mo. Tingnan natin. Sige, observe natin ang ilang minutes. Tama-tama, painitin lang din natin yung makina kahit pa paano. Warm lang natin bago natin change oil. Sorry ba ito? Wala namang play itong throttle. Wala naman nag-overflow na gas. Baka kasi etong lang na walang play yung mo kapag naiikot-ikot, may kahit pa paano naka-open yung throttle mo. 'Di ba sa carb, madalas nag-overflow kapag binobomba-bomba ng ganito kahit naka-off. Papakita ko sa inyo yung langis na gagamitin natin para sa Rouser na to. Ito ay ang Havilland Super 40 20W40. Sa mga bikes dito sa garahe, majority, ito rin yung oil na ginamit ko. Dito sa PCX natin, kung napanood yung video na nagpalit tayo. Itong Doming, tsaka kung naalala nyo si Kaluwa, yun yung ZX6R ko na binenta ko lately lang. Naka-Havilland din tayo doon. Bakit Havilland? Ang reason ay dahil mataas ang oil rating ng Havilland pagdating sa API SN. So expect malinis sa makina to. Hindi din ganun kainit sa makina considering yung panahon natin ngayon. Diyos ko dahil. Protektadong makina ng mga motor natin dito sa langis na to. 1 liter to. Sakto lang sa Rouser 135. Tara, salpak na natin to. Itong kauling na to, aftermarket to eh. Nilagay ko lang para kahit pa paano. Magmukhang medyo Street Fighter ng ontet. Ano masabi mo sa Street Fighter design ko? Yung pinaka-weather na nakita ko sa buong buhay ko. Pasok, pasok. Sarili na rin talaga. Tanggalin lang natin. Marumi pala. Stock tong oil na to eh. Bang hinihintay natin madrain yung lumang oil, palitan na rin natin ng bagong spark plug. Tanggalin natin to. Dalawa spark plug nitong 135 eh. Ito yung basehan natin. Siguro itong ganitong klaseng sunog. Ito siya. Too cold. Kahit na sunog. Palitan natin bago. Tingnan natin itong kabila. Kabit ko na yun yung filter. Ay, hindi siya naglalak. Mag-Havilland ka na! Lagyan natin ang happy face.
Mukha ba siya masaya? Ganda ng kulay talaga. Woo! Sakto na to, 1 liter. Pati itong air filter, sabihin na rin natin. Palitan natin bago. So, kung 7,000 kilometers yung odometer nito, tapos for 14 years. So, averaging ka ng yearly 500 kilometers. So, yearly lang yung tinatakbo nitong motor na to. Kung averaging 7,000 divided. 7,000 lang to eh. Uy! Bakit? Hindi siya air filter talaga. Ano ito? Sponge na yan. Yan yung ginagawa namin DIY. Pero ang ginagamit namin, aquarium filter. Kulang na lang plato. May sponge ka na, may ano ka pa, scuba ka pa. Dishwashing na lang kulang oh. Pero ito kasi dati ginagamit nga ito. Tawagan natin si Joy. Joy! Ay, na-miss out ba tayo? Gulong siguro mamaya panginan na lang natin. Kadena okay naman. Silinyador okay na, no? Okay. Siyempre, no? Siguro alalay na lang. Rouser na natin ng ilang taon sa garahe. Sana wag tayo tirik na to. Bali pala tong part na to. Pero rubber lang naman. Tagal ko nang di nag-kickstart ha. One click. Bago yung spark plug natin eh. Sama natin si Neil na naka PCX in white ABS, kaya color gold yung emblem niya. Si Ken, siya ang gagamit kay Tequila. At si Jello na ngayon lang nagpakita gamit ang ADV. Scooter sila, tapos ito gamit natin. Alright, let's go. Pupunta tayo ng Indang, maghahanap tayo ng camping site doon. May daan pala dito. May daan dito ah. Tapos welcome to Merrydale Homes. So, bago to. So far, okay naman. Inabot na tayo ng hapon. Anong oras na ba? Wala ka pala orasan to. Sipin nyo, 14 years yung motor, tapos ang odo lang 7,000. Ganun na, tenga tong motor na to. Brake natin, parang mahina. Ayoko, kailangan nata i-bleed nito. Grabe naman tong daan na to. Tama ba to? Ano ba to? Buti ka pa naka-ADV. Lakas pa pala yung battery nito ah. Actually itong motor na to, hindi man siya nagagamit. May nag-i-start nito, kaya hindi ganun nalobat agad tong battery niya eh. Teka, tapos saan tayo punta? Pero case pa rin niya, di ba? Maalaga lang ako sa punas eh. Teka, may ilaw pa ba to? Hindi ko na check. Pabuti pa naman tayo ng gabi. Kaya ba overtake nito ng maayos? Grabe vibration. Parang kakalas-kalas yung mga tornilyo nito. Let's go. Pero swabe pa rin siya tumakbo ah. Parang malambot yung gulong natin ah. Hindi pa ako nakapagpahangin ah. Ganda pala ng tigilan no, kapag may ibang nakasakay. Mas na-appreciate mo yung motor mo kapag gamit ng iba eh, tapos kasabay mo. Wala akong hazard. Kaya bangan mo ako porket naka-ADV ka. Kamusta yung motor? Okay naman, matagtag lang yung likod. Ito, yan, okay na. May kakaibang nangyari, wala. Yung gulong lang parang malambot. Walang po to. Parang may loose lang na fairing kapag nasa RPM tayo. May makakalansing na plastic. Ewan ko saan galing yun. Tanginan lang natin saglit. Parang nagewang ako. Ito ay 32 sa likod, 28.5 sa harap. Baba, 18. Kaya pala. Yan, mas nag-smooth na. Hindi na malikot sa daan. Rock solid tong motor na to, no? Kaya kahit pa paano, medyo in good condition pa siya. Uy! Ako.
power. Parang kinakapush siya bigla. Ganda ng makina. Sira ulo itong motor nito. Nung mga panahon nag-aaral pa tayo ng college, wala, ito lang kaya natin eh. Hulugan pa. Pero ang laking tulong nito ha. Pag late ka na sa klase mo, makakasingit-singit tayo kapag nakamotor. Bakit pa natin kinip ng ganong katagal kung hindi rin lang naman natin ginagamit? Ito kasing motor na to, kahit nakatenga lang siya sa garahe, kapag tinitigan ko siya, kumbaga naaalala mo yung humble beginnings eh. Yung hirap mo nun na akala mo itong motor lang yung kaya mong bilit. Uy! Bagay sa'yo! And so far, sa tagal ko nang gumagamit ng Havolin, eh wala pa naman akong nakikitang disadvantage na. Nakapunta na kayo dito? Neil, nakapunta ka na dito, Neil? Oh, ang ganda na ng daan dito. And then makipot siya. Ah, kaliwa. Liblib na to. Ano to, entrance fee? Ticket po yun. Hindi ba, ano nga lang, sinakanteran mo ito po yung sa barangay. Ah, environmental fee. Ito, may bahay-bahay dito sa gilid. Welcome to Hidden Camp, Batis, TP Hats, Bonfire. Okay pa din, palaban pa rin ang rouser. Ano, pagod ka rin? Sobra. Di mo lang pinagpawisan PCX mo. Ito yung lugar, pangalan, Hidden Camp. Nabot na tayo ng gabi. Saan ba daan dito ba? Okay din ito ha. Ito yung TP hat nila. Kasya ba 5 tao dyan? Habig sa'yo dapat nakatayo eh. Pag nag-aayos ako ng motor sa gabi, Malaking tulong din yan eh, no? gusto mo yan, parang ang minero. Subukan natin bumaba. Tignan natin kung anong itsura ng batis. Ano? Ay, sumisigaw. Medyo brown yung tubig. Kasi may nag-uukay daw doon. Tama ba? May nag-uukay. Ano? Malamig. Paputok na yung araw. Ito yung itsura ng batis dito. Lamig oh. Restart ba agad to? Buti hindi na-lobat yung battery nito. Cold start na. Okay. Kaya pa rin. Ganda response ng makina. Hindi ba tayo dito dumaan? Alam ko dito eh. Itong indang parang tagong part to ng Cavite, no? Alam ko kanan dito eh. Hindi ako nagkakamali. Ah, shortcut ba yun? Laking tulang scooter. Ah, ito pala yung bayan nila. Ayo, alam ko na to. Oh, hindi pa pala. Alam ko lang na may kapso dito. Alam mo, minsan mas okay pa ng small cc, no? Kaysa mag big bike, no? Relax lang, no? Itong kadena. Overtake.
Shit, ang bagal. Wala lang sleeper clutch to eh. Mahirap pag ano, downshift high RPM. By the looks, hindi mo iisiping 14 years na yung ano niyan. Pinakikita pa rin yung ano, makina. Wala nang balancing na sabihin. Guys, if ever you're going to change your oils for your bikes, isa to sa mga marirecommend ko. Nakakailan na ako nito. Ito ginagamit ko sa scooter. Ito sa scooter din. Dami nito. Tapos ito sa 6R. Yan o. Dami nito. Puro habulin. Alright, so mga cutie pies, kung nag-enjoy kayo sa video na to, kindly leave a like. At kung mahilig kayo sa mga ganitong content, huwag kayo mag-alala dahil nasa tamang channel kayo. So make sure to press the subscribe button dyan sa baba. At let me know your thoughts kung anong masasabi nyo dito sa 14 years old Kawasaki Rouser 135LS na to. Ikaw galing ka sa NS, di ba? Ano masasabi mo sa NS? Reliable. Tapos nag-Dominar ka, no? 400. Mga cutie pies, see you sa next content.